Good morning mga bata sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga magulang out there, yung magtuturo ulit ng module. Ngayon ay tayo nasa second quarter. Ang pinag-uusapan natin ay kasaysayan ng Pilipinas. Tinalakay ko sa inyo sa part 3 yung huling bahagi ng digmaang Pilipino at Amerikano. May mga pangyayari doon. Alam kong natandaan nyo. Kung hindi nyo natandaan, balikan nyo sa aking mga video. At ngayon naman, mag-subscribe kayo, mag-share upang magaanan kayo sa pagtuturo sa inyong mga anak. Aking ikukwentong muli ang bahagi ng kasaysayan sa panahon ng Amerikano. Kaway-kaway, okay ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Nabubulol. Si Maestro Dos. Okay. Dumating ang Amerikano, ano? Sila, may dalawang pamahalang itinatag. Pamahalaang militar at pamahalaang sibil. Pero bago natin talakayin ang ang pamahalaang militar at pamahalaang sibil, pag-usapan natin, bigyan nating pansin mga bata ang mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano para makontrol, pasailalim ng tuluyan ang Pilipinas. Dalawang patakaran. Sa inyong module, baka madaanan nyo yan. Madali na lang magsagot sa module. Ano naman niya? Okay. Number 1, unang patakaran. Patakarang pasifikasyon. Number 2, kooptasyon. Magandang salita, no? Pacification is to pacify. Ano niya? Yun mga cooptation, parang cooperation. Ating talakayin. Upang tuluyang mapasailalim o mahawakan talaga ng mga Amerikano ang Pilipinas, siyempre, kailangan nilang higpitan. Magbigay sila ng patakaran upang hindi makapalag. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Pilipino, tapos na ang gera. Si Malbar ay sumuko na. Sa Aguinaldo, nakahuli na sa Palanan. Pero may mga simulat sa pool naman, may lumalaban pa, hindi tumitigil ang mga Pilipino. So, anong gagawin? Para makontrol, pasifikasyon. Itong pasifikasyon, may mga batas na pinatupad. Para ngayon, let us integrate yung situation ngayon. Tayo may pandemya. Anong patakaran ng pamahalaan? Lockdown. Quarantine. Minodify. Bakit? Para hindi mag-spread out, magkahawa-hawa, at lalong lumaki ang problema, ginamitan tayo ng batas na mahigpit. Ito yung lockdown. At nakatulong sa mga Pilipino. Nakontrol ang virus. Isang patakaran. Hindi ka susunod doon. Pag hindi ka sumunod doon, okay, nariyan ang batas. May pulis, may militar, mahigpit na patakaran. Pero sa ngayon situation, yun ay okay. Very good. Katutulong sa ating health situation ngayon. Alright, balikan natin yung panahon ng Amerikano, mga bata. Upang makontrol ang mga Pilipino, upang mawala ang kanilang sagabal at tuluyan tayong makontrol ng mga Amerikano, nagkaroon sila ng patakarang pasifikasyon. Alright. Una, ito yung mga batas kasi. Unang batas. Batas sedisyon. May batas sedisyon. Ang batas sedisyon ay pinagtibay ito ng Philippine Commission noong September 4, 1901. Tandae. Kailan? November 4, 1901.
Sa ilalim ng batas na ito, mga bata, ipinagbabawal anumang gawaing mapayapa man o hindi na nag-uudyok ng paghihimagsik o pag-aklas laban sa United States. Sakop ng batas na ito ang pagtatatag ng mga partido politikal, pagtatanghal ng mga dula, paglalathala sa pahayagan, panulat man ito o tula, babasahin, na mapanghimagsik ang mangyayari, kamatayan o mahabang panahong pagkabilanggo ang kaparusahan ng sino man lumabag sa batas na ito. Tanda batas sedisyon. Kailan? 1901. See? Ngayon naman, may batas sedisyon. Huwag kang mag-anyaya. Halimbawa, sapi ka sa NPA. O halimbawa ako si Maestro do, sabi ko, tayo lumaban sa pamahalaan. Patay. Sedisyon yun. Pag nanghikayat ka ngayon, lumaban sa pamahalaan, sedisyon. Ganon din yun. Pareho lang. Pero sa panahon ng Amerika, ang mga Pilipino ay hindi makapaghimagsik. Hindi pwedeng kumathan ng tula, hindi pwedeng bumatikos, hindi pwedeng maglathala sa anumang lathalain na ito ay kontra sa Amerikano. Pwede ka, purihin mo Amerikano, very good ka sa kano. Pero huwag mong kukontrahin kahit sa anumang paraan. Halimbawa kayo nagtitipon, bawal magtipon. Hindi pwedeng mag-meeting. Halimbawa, kayo, meron kayong clubs. Halimbawa, Sunog Baga Club. Kayo naroon, nag-uumpo ka. Sabi, hoy, anong ginagawa niyo dyan? Bawal. Under yun ang batas sedisyon. Baka iniisip ng kano, itong mga Pilipino ito, nag-iisip. Nag-iisip na tayo ilabanan. Kaya aarestuhin ka. At pag napatunayan, ano niya? Makukulong o kaya ay kamatayan. Di takot ang Pilipino. Kontrolado lang nila ang mga Pilipino. Talagang nasa ilalim na tayo. Hindi na makapalag ang mga Pilipino. Alright. Number 2. Batas Brigandage. Yan isang batas din. 1912 naman. 1902. Ano ba yung batas brigandage? Itong batas na ito ay nagtatak sa lahat ng dating gerilya. At mga pangkat na nakikipaglaban para sa kalayaan bilang mga bandido tulisan at magnanakaw, pagkabilanggo ng 20 taon at higit pa sa sinumang mahuling tumulong sa pangkat na ito. Di may dating rebelde, ano? Yung rebelde, yung guerrilla. Talo na ang Pilipino, nalaban pa. For example, si Macario Sakay, ano? Si Macario Sakay, kaibigan ni Bonifacio, ni Aguinaldo. Ayaw niya sumuko, nasa bundok pa siya. Ang plano niya magtatag ng Republika sa Katagalugan. Aba, may batas sedisyon, diyari si Sakay. May batas brigandage. Yung tutulong kay Sakay, Macario Sakay. At yung pangkat ni Sakay, tinuring na bandido. Okay, mag-sidetrack tayo, no? Si Macario Sakay, inamo ng kano. Sabi, sumuko ka na. Pag sumuko nga naman. Pero nung isang araw, nasa sayawan, mahilig sa disco yata si Macario Sakay, inaresto. Anong nangyari kay Macario Sakay? Binitay. Sa kasong batas, sa batas sedisyon at saka sa brigandage na ito. Ano si Bitayan? Sabi niya, anong sigaw? Hindi ako tulisan. Hindi naman niya sa tulisan Itinuring lang na bandido tulisan sa batas brigandage ng Amerikano para matakot ang Pilipinong labanan ang mga Amerikano. Ano niya? Okay, ito pa, batas rekonsentrasyon. Layunin ng batas na ito na masukol ang lahat ng gerilya. Yung mga nagtatago sa bundok. So, ang ginawa dito, upang mahuli, ay tinipon, sabi ng mga Amerikano, lahat, halimbawa,
barangay na ito, doon kayo lahat sa bayan, lahat. Doon kayo sa bayan. Ako maiiwan, guerrilla. Ay sa takot mo, di sasama ka. Nagawa sila ng zona. Yung naiwan sa bundok, tinuring na guerrilla. Kalaban nila. So, sa takot ng mga Pilipino, ay di nagsama-sama doon sa isang lugar sa bayan. Ay anong nangyari sa Pilipino? Di hirap. Wag lang ituring na kalaban ng Amerikano. Nanawagan niya ako, mga bata. Yan ang batas, rekonsentrasyon. Ngayon, may isa pang batas, pang-apat, batas sa watawat. Pinagbabawal ng batas na ito ang magwagayway ng anumang bandila sa Pilipinas sa pagkakataong yun o saan mang lugar. Halimbawa, magsasampay ka ng damit. Baka yan ay brief na wagayway. Akala ng kano ano yan? Bandila yan, aarestuhin ka. Walang ibang wawagayway na bandila kundi sa Amerika. Kahit bandila na sa simbahan o saan naman, banderitas, bawal. Kasi, ang gusto ng kano, mawala ang pagkanasyonalismo, yung pagmamahal ng Pilipino sa kanyang sariling bansa at tangkilikin, mahalin ang Amerikano, ang kulturang Amerikano. Pasakop ang puso't diwa. Kaya sila ay naggawa ng ganitong batas. Anong tawag sa batas na ito? Pasifikasyon. Ano yung mga batas na ito? Excuse me. Alright, batas sa watawat, yung ating inuna, yung huli. Simulan natin sa huli. Batas sedisyon, batas brigandage, batas rekonsentrasyon, batas sa watawat. 4. Ay di tahimik ang Pilipinas. Martial law. Walang magawa ang mga Pilipinong guerrilla kundi unti-unting sumuko. Walang laban yan sa Amerikano. Okay, yan ang batas pasifikasyon. Patakaran pala. And no, excuse me. Number 2, kooptasyon. Ang ginawa ng mga Amerikano ay unti-unti nilang isinali ang mga Pilipino sa pamahalaan. Naging mayor. Basta ikaw ba'y tapat sa watawat ng Amerika? Yes, sir. Bibigyan ka ng tungkulin. Binigyan ng tungkulin, nakilahok. Mas maganda yata yun, unti-unti nilang tinuruan ng mga Pilipino. Pero suma total, ang puso't diwa ng mga Pilipino ay nakuha na ng Amerikano dahil sa dalawang patakarang ito. Doon sa cooptation na yan, natutong makisali ang mga Pilipino sa pamamahala, sa pamahalaan. Kasali na. Kung yung matatagpo, gusto niyo dagdagan ko, doon sa Philippine Commission kasi, nandiyan, binigyan na ng tungkulin sina Araneta, hindi ko na matandaan mga bata, pero hindi discussin uli yan. Ibig sabihin, para hindi kayo malito, hindi natin lalawakan, sa cooptation ng mga Pilipino, binigyan ng kapamahalaan at mga tungkulin sa pamahalaan. Isinali nila. So sabi ng Pilipino, maganda. Mainam ang Amerika talaga, sila ay demokrasya. Isinali tayo sa kanilang pamamahala. Pero ang mga Pilipino naman hindi pa kumbinsido, Kaya nga tayo nakalaya Alright. Akin tatapusin. May part 2. Part 2 ha. Sa part 2, sa ikalawang bahagi, talakayin natin dalawang uri ng pamahalaan. Kasi mukhang mahaba, atin na lamang ituloy. Tuloy na lang natin. Ang aking gagawin ay itutuloy ko
upang tayo ay isa na lang upload. Ha? Upload. Oy, mga nagmo-module dyan. Narito yung pwedeng isagot kung mayroon ka dyan. Pamahalang militar. O, siyempre, yung pamahalang militar, tinatag agad ng Amerika upang makontrol. Sino bang presidente ng Amerika noon? Nung sinakop tayo sa panahon yun? Si William McKinley. Baka hindi nyo kilala. William McKinley. So, yung pamahalang militar na itinatag ng mga Amerikano noong August 14, 1998, pagkadating nila, batas militar. Hindi makapalag ang Pilipino. Ano? At sa batas militar, ang unang military governor ay sino? Si General Wesley Merritt. Ang sunod, si Arthur MacArthur. Hindi, patatlo yon. Ang pangalawa ay si General Elwell Otis. Yan. Sila yung namahala sa Pilipinas sa pamamagitan ng military government. At sila nagpapatupad ng batas. Sila nagbibigay ng programa sa mga Pilipino. Kalaunan, ginawang pamahalaang sibil. Kasi yung pamahalaang sibil, ang mamamahala dito, hindi na militar. Siguro, wala na rin budget ang mga Amerikano, dahil daming militar dito, puro militar to control the Philippines, ay ang ginawa ay isinilang yung pamahalaang sibil. Kasi nagpadala si McKinley ng isang komisyon, mag-aaral. Ano ba sitwasyon talaga sa Pilipinas? Pinadala si William Howard Taft. Pag alis ni William Howard Taft, nag-report kay William McKinley, hindi pa po pwedeng palayain itong mga hindi pa marunong ang mga Pilipino. Kailangan dito yung pamahalaang sibil. Naniwala si McKinley. Pinag-usapan sa kongreso nila. So, pinag-usapan ng mga senador at sa susog ni Senador John Spooner noong 1901. Ito nagbigay daan upang palitan ang pamahalaang militar ng pamahalaang sibil. So, pinasinayan ito ng July 4, 1901. Pamahalaang sibil na. Hindi na militar ang naghahari. At ang unang gobernador sibil ay si William Howard Taft, yung leader ng komisyon, kaya Commission Taft. Kaya mga bata, meron tayong Taft Avenue sa Manila. Yan ay parangal kay William Howard Taft na minsay siya naging isang gobernador sibil. Ano niya? At sa gobernador sibil, nakaatas ngayon ang pamahala sa Pilipinas. So, ito'y naging makatao. Binigyan niya ng tungkulin ng mga Pilipino at namahala ang unang gobernador sibil na si William Howard Taft. Ano niya? So, ibig sabihin, ating summary. Ginagawa ko ito para ikwento ko sa inyo yung kasaysayan. Kung madaanan nyo sa module sa week 1 ng quarter 2, masasagot nyo, ano? May dalawang patakaran. Pasifikasyon and kooptasyon. Sa pasifikasyon, para makontrol ang Pilipino, mayroong batas sedisyon, batas brigandage, batas konsentrasyon, batas watawat. Sa cooptation naman, isinali ang mga Pilipino upang hindi mag-alma, upang hindi na magrebelde o kasali na kayo. See? And then, may dalawang pamahalaan. Unang pagdating nila, military. Pamahalang militar para makontrol agad. At nung kontrolado na nila, pinalitan nila ng pamahalang sibil. Pinag-usapan sa Kongreso sa Amerika. Sa susog ni John Spooner.
inaprubahan ni McKinley. Ipinadala uli si Howard Taft bilang unang gobernador sibil. Hanggang diyan na lang muna, no? Halimbawa, may tanong, alin ba mas mabuti, pamahalang militar o pamahalang sibil? Ay hahaba. Ito ay dagdag ko lang. Kung may magiging tanong tungkol dyan, madali nyo masasagot. Inyong balikan ng video, inyong panoodin ako, kahit boring, wala tayong kung ano-ano dyan, ay 20 minutes na tayo. Hanggang doon lang na muna. Alright, ito si Maestro Dos, nagsasabing aralin ng kasaysayan, ang sibika at kultura upang matuto. Bye-bye! Happy New Year!